Nasa linya na po natin si Dr. Tony Nancion. Doc, magandang hapon. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay na? Okay na? Senyor Ray Pacheco. Ayun, nakita ko na ulit, Doc. Doc, long time no see. Magandang hapon po sa inyo lahat at long time no see, Doc. Natutuwa at nabigyan nyo ng pagkakataon kasi napaka-importante today, August 21. Natutuwa din po ako, Doc, at muli tayo nagkita kahit na hindi tayo nagkita ng personal dahil natatandaan ko pa ng panahon ng pandemic, hindi ka namin tinatantanan. Opo. At ngayon ho ngayon po matalima tayo sa tawag ng bayan. Totoo po yun. Dito sa napakalaking issue. Sinabi niyo pa. Ng pagkuha po ng pera na 90 billion for the Department of Finance. Ngayon po opo. Maganda po yung, napansin namin, napakaganda po sa mga kababayan nating mga mahihirap, lalo na pag sinabi nating mahihirap, ang ginamit nating term pasyenteng mahihirap. Mga pasyenteng na Mona Lisa kung tawagin namin. Alam mo namin kung tawagin mo, Doc, kung tawagin namin yung Doc, Mona Lisa They just die there, they just lie there. Lie there and they die there. Yun po nangyayari. Ngayon, nananawagan tayo na sana po ay dito po kay Finance Secretary Ralph Recto na sana po mailipat yung ililipat sa National Treasury, malaki-laki po ito 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth na kung saan po ay nakatagda po ang paglipat sa National Treasury na ikalawang transito ng pondo mula po sa PhilHealth Insurance Corporation na nagkakalaga ng mahigit na 10 bilyong piso to, Doc. At kaya natin inahabol ito, pwedeng wag muna ituloy para makatulong sa mga mahihirap nating mga pasyente. Tama ba, Doc? Tama po yan. Okay. Sumambulat itong balita nung Pebrero na merong sulat si Secretary Recto kay Presidente Ledesma ng PhilHealth na napag-usapan daw sa gabinete na kunin daw yung excess funds ng PhilHealth na 90 billion at ang tranches ay 4 po. Mayo na ibigay na 20 billion. Ngayong araw na ito ay 10 billion. Ang susunod Oktubre ay 30 billion at Nobyembre ay 30 billion. Puro billion Ang laki po nung 90 billion na excess funds at merong reserve funds pa na 544 billion. Pero ang malaking pagkakamali dito, hindi ho kasi pwede pong ilipat. Ako ho yung naging PhilHealth Director from 2016 to 2019. Ako rin po ay leader ng civil society sa pagkuha ng pondo para ho sa PhilHealth. Kasi ang pondo po ng PhilHealth, napakahalaga ho to para sa universal healthcare. In 2012, nakukuha natin ang budget natin sa General Appropriation Act po ng Kongreso. Ang pangalawa po, yung habang may naninigarilyo at umiinom ng alak or umiinom ng soda or nagbe-vape, yung pera pong taxes na yon ay pupunta po sa PhilHealth. 12 taon na po ang syntax. So talagang aapaw ang pera. Plus yung premium natin, nag-increase pa ng 5%. Kaya hindi dapat nating kunin yung excess funds kung hindi dapat ayon ho sa charter ng PhilHealth, dapat gamitin natin para mag-increase yung benepisyo para yung ating out-of-pocket expenses, kahit mahirap ka, ay sasagutin ng gobyerno po yun. Kasi ang purpose ng universal healthcare na pinirmahan 5 years ago ni President Duterte ay yung out-of-pocket expenses natin ay mapababa from 60%. Kunyari 1 million, ang nababayaran natin 600,000. Mapababa in 10 years from that time to about 10%. So sa ngayon, isa tayo sa pinakamataas ng out-of-pocket expenses natin sa Southeast Asia. Talo lang natin ang Cambodia at Myanmar. Hindi katulad ng ibang bansa, pag na-hospital ka, ang gobyerno ang sasagot sa inyo. Ngayon, dito sa ating bansa, ang taas-taas pala ng pera natin. And yet, ang mga tao, particularly ang mahihirap, hindi nakaka-avail ng PhilHealth. At namamatay na lang or umuuwi na luhaan kasi wala nga silang pera. Ang nakakagamit ng PhilHealth, mga kababayan,
75% ay middle class to upper class. Ayun. Kasi meron sila pong HMO card, meron pa ho silang savings, at siyempre, yung kanilang buhay ay mas marami. Ngayon, kung mahirap ka, aasa ka siyempre sa PhilHealth, ang insurance funds natin, napakataas na pala ng budget, hindi ka ngayon matatakot magpa-hospital because the government will shoulder this with these excess funds and reserve funds. So, hindi ang PhilHealth ho kasi, hindi ho yan savings account. Yan po ay insurance funds. Hindi ho porke hindi nabangga ang kotse mo, pwede nyo ikubrahin muli ang inyo pong premium. Hindi po ganon. At ang sinasabi ng gobyerno, ang kinukuha daw nila, yung subsidiya para sa mahirap, yung sa may disabled, yung PWD at matatanda, mali naman po yan kasi ang magka-carry ng burden sa pagbabayad o sa PhilHealth ay yung formal sector na nagtatrabaho. Dapat may ambag ang bawat Pilipino, mayaman at mahirap, upang sa ganun, kung may ma-hospital na mahirap, kakayanin po yun. Ngayon, kinukuha nila ho yun, why will you get it? Kung sino nga yung mga mahihirap, hindi lalo mahuhospital yan kasi babawasan yun ng pondo yan. So that is unconstitutional. Labag sa batas yan. Kasi pag na-earmark yan for health, wala dapat puntahan yan kung hindi health. Hindi pwedeng panggawaan nyo ng tulay kasi gagawan daw ng pantulay, kalsada, ang program funds dahil hindi daw nagagamit. Mali yan. Hindi ako abogado pero ang daddy ko dating RTC judge. Ang tawag dyan technical malversation. Hindi nyo pwedeng gamitin ang pondo na nakalagak para sa kalusugan para po sa ibang bagay. Yan ay nasa Universal Healthcare Law. Na pag sumobrang pondo mo sa kakaimbak ng tao, wala kayong dalawa lang pupuntahan mo. Dapat tumaas yung benepisyo nyo. Kunyari, ikaw na heart attack, libre na angiogram, libre na ang bypass. Kung ikaw may cancer, libre ng scan, libre ng mga chemotherapy. Kunyari na stroke ka, kunyari na ICU ka, na bayad 50 to 100,000 per day. Malaki ang mababawas sa iyo. Kunyari ikaw yung na-dialysis, na diabetes ka. Yung outpatient package dapat ang meron tayo. Yung power of the card, hindi ka lang gagamit kung ikaw ay napo-confine. Dapat meron ang bawat Pilipino niyan. Wala po So, kung yan ay ginawa natin with this excess funds, hindi kukunin yan ng gobyerno. Ang malaking pagkakamali dyan ay ang Department of Health sa pamumuno ng Secretary Erbosa na Chairman of the Board at si Presidente Ledesma na ang dami pa nilang pera, hindi nila ginagamit at hinahayaan nilang mamatay ang mga tao sa heart attack, stroke, cancer at iba pang mga sakit. Ito naman si Secretary Recto, instead na tumulong for the country, kinuha naman yung pera ng PhilHealth. Yan na lang ang yaman natin, kalusugan at edukasyon, nanakawin sa paggawa doon ng mga kalsada. Ang kailangan natin serbisyo. Hindi naman porke kinuha mo yan, makakagawa ka ng tulay in one day. Every day, you can die. Every day of heart attack, stroke na. Kailangan natin ng pambayad. Kaya dapat maintindihan. Alam nyo, kaya wala nagdi-discuss niyan. Mahirap intindihin ang insurance funds at lalo na kung hindi na iintindihan kung ano ang batas natin. Kaya pinapaunawan natin yan kasi mahigit na ho akong 12 taon na I'm working on Syntax, sa PhilHealth at sa Universal Healthcare Law. Kaya nga, mas maganda ma-explain to kasi yung mismong legislators natin at mga cabinet secretaries, hindi nila naiintindihan ang pinagagagawa nila at lumalabag sila sa batas. Kaya hinihintay natin ng Supreme Court na mag-decide. Last Friday, sinabihan sila na sumagot sila in 10 days para makapag-desisyon na, para makapag-TRO, para maisole yung pera na nakuha sa atin. At kung hindi, gatasan ang mangyayari sa PhilHealth natin, walang pupuntahan ang bansang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap nating mga pasyente. So, ano po ngayon anong pag-asa natin ito na hindi matuloy ito ngayon, Dr. Lanchon? Alam nyo, ang pag-asa natin ay Supreme Court. Marami naman sa... So, hintayin natin ang desisyon ng Supreme Court. Ano po ba? Yes, sir. Hintayin natin. At baka nga mag-meeting na yan na madalian. Kasi ang public clamor, grabe. Kahapon si BCP,
nag-issue na ang mga doktor, nag-rally na sa... Opo, kahapon. Oo, nung Lunes, nag-rally na ang lahat kami, mga doktor, mga 60 organization. Opo. Ang taas ng clamor. Nasa Senate ako kahapon, ako nag-present for the doctors. Opo. Miski ang mga senador, nagsalita na talagang against dito. Okay. At ang sabi ni Secretary Ledesma, ni President Ledesma, kina Senator Bongo at Raffy Tulfo, i-release nyo ba yung 10 billion ngayon? Sabi niya, kung wala daw decision ng Supreme Court, i-release nila. Sabi ko naman sa sarili ko, Apo. Ba't mo naman i-release? Hindi naman mamamatay ang Department of Finance kung hindi mo i-release. Ba't hindi mo muna hintayin ng Supreme Court Ayun. na mag-decide rather than malagasan ng another 10 billion ang PhilHealth? Kawawa naman ang mga tao. Hindi naman nagmamadali, hindi naman life and death na kunin mo ngayong araw na to. May timelines for the remittance. Okay. Pero ito, may public clamor na ang mga doktor, pasyente, CBCP, at ang mga matataas na tao, senador, bakit mo i-release yan kung ikaw si Ledesma? Okay. Diba? Opo. So, tsaka dapat ang president na ang taas ng ante ng clamor, nagpapa-emergency meeting. This is a crisis meeting because pagka ang mga tao gandamatay dahil sa pagkuha nila ng pondo, sila sisisihin yan at the end of the day. Kasi imagine mo, pinaghirapan na maraming henerasyon ng presidente from the syntax ni President Aquino, from the universal healthcare ni President Duterte, tapos sa kanyang administrasyon lang masisira ang healthcare system ng bansa. Dati ang problema, walang pera. Ngayon may pera na. Nung may pera, kukunin naman nila. Saan pa susuot ang Pilipino? Di ba? Okay, maganda yun. Diba? Ang linaw. Dati noong 2012. Noong una, walang pera. Ngayon may pera, ayaw gamitin. Walang pera, kaya naisip, mag-syntaxes. Nung umaapaw na ang pera, hindi naman nila ginagamit para sa mahihirap. Nung umaapaw, nakita nila, kinukuha naman nila. Paano yun? Hindi matutupad yung universal healthcare. Di ba? Well, kaya nga iba natin mga kababayan. Gustong-gusto na nga natin matutupad na yung salitang universal healthcare. Kung kailan matutupad na, inuurong natin. Ganun ba yun? Imagine mo, kaya nga iba pumupunta ng Canada, Australia. Kasi nga, universal healthcare sila. Taiwan. Totoo po yun. Sinabi mo pa, sa Amerika. Libre. Wala kang gagastusin. Sumakay nga ako ng taxi sa New York. Nakatatlong angiogram na siya. Yung aking pinsan, 1 taon sa ICU na stroke. Walang binayaran. Totoo yun. Totoo po yun. Sinabi niyo pa. Ngayon tayo, umaapaw na pala yung pera natin. Bakit tayo ibigay? Pa para panggawa ng kalsada na dapat kalusugan. Ba't yung panggagawa ng kalsada yan? Alam mo na, ang mangyayari niyan, pork barrel yun. Sa madalit sabi, di ba, alam mo na ang mangyayari dyan. Mawawala lang yan. Hindi yung mapakikinabangan ng mga mahihirap yan. Ayan. Kawawa ang mga tao. Alam nyo, ang kawawa dito mahihirap. Kasi nga, ang sabi ko nga, 40% ng population natin mahirap. Wala yan mga HMO. Yan ay wage earners. So, pag nagkasakit, ang kanila lang hong kayamanan ay ang kanilang kalusugan. Sinabi niyo pa. Kung may sakit sila, hindi sila makakapasok. Okay. Siguro, ang Philippine Chamber of Commerce, I heard hindi pa sure, magbibigay din ng position statement. Kasi ganito mangyayari niyan kung magkasakit ang mga empleyado at wala kang pambayad at nagbabayad sila ng premium na kinakaltas sa employer, tapos na hospital lang kanilang mga empleyado na hindi sapat, di mangungutang yon. Di uutang yan sa human resources at ikakaltas sa sweldo. Sinabi niyo pa. Salary deduction. Ngayon, kung meron palang excess funds, hindi na mangungutang ang mga empleyado kasi bayad na pala ng universal healthcare. At saka yung inaawas sa sweldo ng bawat empleyado, may pupuntahan pala. Di ba? So, hindi mo na mangangailangan ka ng private HMO card kasi may power na talaga ang ating PhilHealth. Yan ang tunay na. Ang tingin ko may power ng PhilHealth yun kasi imagine mo, kukunan ng gobyerno ng pera. So, ibig sabihin, palabigasan na mangyayari sa PhilHealth. Ang mangyayari dyan. Kaya,
Kaya tingin ko PhilHealth ang kinukunan kasi sa Maharlika, umangal tayo dyan. So ang pinagkunan niyan, PAGCOR at PCSO. Ngayon, for the projects na gusto nila, nakita tong PhilHealth na malaki ang pera. Hindi naman tama yan. Yan lang nga lang ang inaasahan ng bawat Pilipino, yung kalusugan nila ay maayos. Marami na tayong mga paghihirap. At least man lang sa kalusugan, number one sana naman ang priority yan, lalo na kung mahirap kang tao. Yan ang akin. Basic human right yan nasa Constitution yan. Opo. You have the right for health and you have the right for education. Kasi when you are healthy and you're educated, may fighting chance ka to get a good job. Pero kung may sakit ka at hindi ka edukado, wala kang fighting chance na maging maunlad sa buhay. Busabos ka pa rin. Kaya lahat tayo, pinag-aaral natin ang mga anak natin. Pangalawa, nag-iipon tayo para hindi magkasakit. Kasi pag malusog tayo at edukado tayo, we have a fighting chance for life. Ang nangyari, tinababayaan ng edukasyon, napapabayaan ng kalusugan, anong fighting chance ng Pilipino? Kaya nagiging OFW, kaya 10 to 12 million ng Pilipinos ay nagngingibang bansa at aalis pa kung ganito na hindi mo pinaprotektahan ng Pilipino. Well said. Mangyayari, magkakaroon ng exodus ng Pilipino. Okay. Doc, napakaganda ng sinabi ninyo at I hope the people talagang ang ating mga concerned citizens, alam nila, lalo ng ating mga kinaukulan sa binaliwanag natin, dapat siguro nakatok natin ang puso nila na kailangan natin ito. Kailangan natin itong pagkikayat ng ating grupo ng mga doktor para magamit natin ang pondong yan para sa kapakanan ng ating mga mahihirap na mga pasyente. Doc, salamat. Well said. Big independent health advocate. Very, very much na nagpapasalamat kami sa inyo, Dr. Tony Lanchon. Salamat po. Maraming salamat. Mabuhay kayo, Doc. Laban lang tayo, laban. Laban lang. Okay, mga kaibigan, si Dr. Tony Lanchon.